Welcome back sa Pinoy MD, mga kapuso. Ngayong pong umaga, makakasama nga natin ang ating resident internist and wellness expert para sagutin ang inyo pong mga ipinadala sa aming Facebook questions. Walang iba syempre kundi si Doc Oyi Balburias. Good morning sa iyo, Doc Oyi. Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso na nakatutok sa ating ngayong umaga. For our first question, Doc Oyi, eto, magkakaroon daw ba ng colon cancer ang isang batang 2 years old? Kung posible nga ba ho ito, kung halimbawa nasa lahi ba nila yan, pwede ba? Ang tanong mula naman kay June Kalasi. Yes, pwede, no? Lalo na nga kung talagang yung merong kondisyon na tinatawag na hereditary colonic polyposis, no? Kung saan may predisposisyon ng isang individual, kahit na ang isang bata, lalo na kung matitrace natin sa inyong family tree na marami nga talaga nagkaroon ng colon cancer. Ito ang unang dahilan kung bakit ang isang bata as young as 2 years old ay maaaring magkaroon o mag-develop ng colon cancer. And for our next question, totoo ba, Doc, sabi ni Furly Shoson, na nakaka-hyper daw sa mga bata ba ang pagkain ng tsokolate? Well, depende kung ano yung content nito na simple sugars, no, or yung white refined sugars. Kasi yan yung magkakos ng number one, it will cause hyperactivity. Kasi nga, pwede nitong maapektuhan yung balanse ng neurotransmitters na inhibitory na neurotransmitters versus the excitatory na neurotransmitters, no? So, pero kung mataas ang cacao content ng isang tsokolate at mababa lang naman ang simple refined sugar content nito, hindi supposedly. Pero kung masyadong mataas, lalo na kung additional pa yung mga may ingredients pa na mga additives or preservatives na lalo makaka-cause ng alteration ng balanse ng neurotransmitters, particularly na yung tinatawag nating glutamate, no? Yan, magkakos talaga ng hyperactivity sa mga bata. Ito na ang susunod nating tanong. Kailangan ba daw na operahan na yung gallstones kapag ang laki ay mula 0.2 to 0.5 o pwede pa raw ba itong daanin na lamang sa gamot? Ang tanong na yan mula naman kay CG Nat. Si Ginat, siguro importante, unang-una, I'll give a disclaimer, ano, kung sino man ang nag-request sa iyo nitong test na to, dapat bumalik ka sa kanya, no? So, kasi very specific na yung size, no? Although maliit pa ito, at saka yung indikasyon para sa ang isang tao ay mag-undergo na ng surgery or gallbladder surgery, maraming factors na i-consider dyan, hindi lamang ang sukat ng bato. Although, pag maliit nga ang bato, lalo na kung ito ay matitrigger na magkaroon tayo ng tinatawag nating gallbladder contraction, no? Ito yung mga sukat ng bato na pwedeng bumara doon sa makipot na bahagi ng ating apdo, no? So, pero maraming konsiderasyon bago i-consider ng isang doktor ang indikasyon kung tama ba na ikaw ay mag-undergo na ng gallbladder surgery or tanggalin ang iyong apdo. Eto pa, Doc, ang isa pang tanong. Mula naman kay Line A, ano raw ba yung tinatawag na sludge balls na nakita sa kanyang gallbladder? Ano ba yan? Yung sludge, indikasyon yan, no, na ang daloy ng papaitan or bile sa iyong apdo ay hindi maayos, no? In fact, ito ay likely nagkakos ng pagbara or parang hindi maayos yung flow, no, or laminar yung flow, no? So, ibig na pumunta ito sa small intestines, no, ang papaitan ay naiipit sa gallbladder, no? So, kumbaga sa ito ay parang putik or burak, no? Matutulungan natin yan, may mga pagkain, no, na pwede mong kainin para umayos ang daloy ng flow ng bile mula sa sa gallbladder papunta sa ating small intestine. Ito yung mga tinatawag na cholegogues na mga pagkain. Isang magandang example niyan ay yung artichokes, no? Or yung mga apples is also one cholegog foods. Even kape, no? Makakatulong yan. Kaya nga 'di ba mayroong mga taong kumakain pagkatapos kumain, lalo na kung mabigat ang pagkain, iinom sila ng kape because coffee acts like a cholegogues, no? It helps the easy flow of bile mula sa ating apdo papasok sa ating maliit na bituka. At ang ating pahabol na tanong, Doc Oyi, totoo daw ba na okay o mainam na bigyan yung mga acidic ng tinatawag nating bignay leaves? Tanong yan ni RGJR.
Alam mo, maraming mga pag-aaral na ginawa patungkol dito sa prutas na ito, no, yung bignay, sapagkat marami ito sa tulad ng ating bansa na nasa Southeast Asia, tulad ng Malaysia, no, very endemic yung prutas na yan, no. So, magandang paggamit ito sa paggawa ng juice, no, pero pinag-aralan yung phenol content nito that contributes to its antioxidant capacity. Maraming mga claims patungkol dito sa pagkain na to, pero ang alam ko lang talagang prueba na meron ay yung mataas na antioxidant capacity niya. Kung ito ay makaka-contribute para sa pag-control ng asido, wala akong nabasang evidence. At tandaan natin, pagka nagkukos ng sintomas ng hyperacidity kasi, hindi naman yung asido talaga ang tunay na problema ng ating sikmura. Yung pagkasira ng balot ng ating sikmura o yung tinatawag nating mucosal barrier. Thank you so very much sa'yo, Doc Oy, sa pagsagot sa ating mga Facebook questions at sa lahat ng mga nagpadala rin siyempre ng inyong mga katanungan. Keep them coming dahil baka next Saturday, masagot na ho namin ang inyong mga ipinadalang tanong.